sa napili niyo pong litrato, ibahagi niyo po sa amin yung naging karanasan niyo po dyan sa litrato po. Si Pastor Alex. Ang litratong ito ay nagpapatunay na mayroong naganap na baptism ito sa Montalban. At dito, lubos ang kagalakan namin dito, memorable day talaga ito para sa amin, ni Pastor Matica. Sapagkat nagkaroon kami ng baptism dito, sa tanda ko lang, hindi lang mga 10 ito eh. Hindi ko na matatanda ng iba. Kaya maligaya kami, masaya. At dahil dito, mas ang aming paglilingkod sa Panginoon ay mas lalo namin nararamdaman. Kapag ikaw naroon ka sa ilog na yon at nabautismohan mo ang iyong mga inaaral, mas lalo kang nagiging mainit sa paglilingkod sa Panginoon. At ang pangalawa ito ang pinakagrabing memorable day para sa akin. This is the first simultaneously po ito sa gawain ng Marbag. Hindi lang po ninyo ipagtatanong, ang Marbag ko ay isa po ako sa mga pioneer ni Pastor Tony Antonio. Ito ang Marbag, ang medical mission nito ay sabay-sabay po ito sa buong Marikina, sa lahat ng mga churches na napabilang sa Marbag. Kaya hindi ko maiwari kung paano ko nagawa, paano namin nagawa ni Pastor Madrigal, paano na napagtulong-tulungan. Si Sister Ching Lorena ay isa sa mga nurse natin po sa gawain ito. Kaya masaya po tayo dito dahil successful po ang gawain ito ng Marbag. Si Sister Nancy naman, ano po yung karanasan niyo po dyan sa litrato po na kailan? Ito po yung pictures niya. Ito po yung church ng Bunan, sa una pong nag-build ng church. Ito po, tingnan niyo po, hinaano pa lang. Nagpapako pa lang sila ng mga pundasyon, mga kahoy-kahoy dyan, bubong. Ang naranasan ko po dito ay, alam niyo po, nandito po kami noon sa baba, nag-prepare po kami ng merienda po namin dito is yung saging na minatamis. Ito po yung pinamerienda namin sa mga gumagawa. Kaya malaking kagalakan ko po dahil dito sa church na to, dito po kami unang nakakilala, unang naranasan po namin yung joy na naranasan po namin sa Panginoon kasi dito kami ng Panginoon na excited ka dyan. Hindi na yung hindi ko maipaliwanag. Kaya yun, at saka po dito nagkaroon ng ng first anniversary, kaya alam niyo na po kung sino po yung unang kabataan sa Bunan sa Christian Fellowship. Ito po kami tatlo, si Pastor Irene, ako, at saka si Sister Tonet. Kaibigan po namin yan. Kaya yun, naging member din po sa atin. Yan, sa Bunan sa Christian Fellowship. Yun po, kaya doon po, dito po napumpisa ang ating pong church, Bunan sa Christian Fellowship. Thank you po. Michael man. Ay, ito naman po, ang ano ko dito, ito pong picture na to, itong nauna, ito po ang kauna-unahan first anniversary ng sa Bonanza Christian Fellowship. Diyan po na kami po, ito po yung mga pioneering, nakita nyo po, si Arman Bautista, si Pe Bueno, si Efren de Lima,
si Lourdes Malabe, si Mario Bueno, at saka anong tawag ito yun? Si ano? Ito. Si Ago. Oh, si Ago. Ito pang caretaker dun sa church. Ito po, dito po talaga yung makikita po natin na yung masigasig tayong gamitin ng Panginoon, maski na ano po kami yan mga yak ang ibig sabihin, young couples for Christ. Mga yung mga sedars, ay ano, yung couples. Kami noon yak. Kaya, yan yung masaya kami dyan pag pagkagaling namin sa Goya, magpa-practice na kami. Kaya ang saya-saya namin yan dahil din nyo naman, ang gaganda namin. O ayan, ang gagwapo pa. Kaya talaga masaya kami talaga na yung bang excited talaga sa pagpapagamit sa Panginoon. Pag ganyan talagang ma-encounter mo ang Panginoon, malalim talaga ang sa'yo ang impact talaga. Kaya dahil maski pangit ang boses mo, basta makakanta ka sa Panginoon, magpagamit ka, ang alam natin, maligaya, nakikita tayo ng Panginoon na masaya tayong naglilingkod sa Kanya. At least, mayroon ka nagawa sa Panginoon. Pero talaga, pinagsisikapan talaga namin awitin yan. Si Pare Arma kasi mahusay kumanta yan, tsaka mag-gitara. Yun lang po ang aking experience nung ako yak. Yeah. Ito naman, isa naman to, naalala ko, kasi si Pastor Hazel nung kabataan pa, napakahilig sumayaw niyan. Kaya siya nagtuturo sa mga kabataan na sumayaw ng tambourine, ng yung mga miming. Kaya nakita naman noon, di ba, lagi meron. Kaya yung buwang hinahanap ko ngayon, yung magkaroon tayo rin ng ganyan, sino kaya pinamanahan, ang tanong ko, sino kaya pinamanahan para magturo uli ng mga miming at saka ng mga dancing niya. Kaya gusto ko talagang makita na nabiro ko nga si Pastor Irene na pagka ako merong mga sumayaw dyan, igagawa ko ng uniform kahit tamad na ako manahe, igagawa ko pa rin ng uniform. Yung po, kasi gusto ko talaga ibalik yung pag-aaral ng Panginoon sa mga kabataan, tambourine. Kasi masaya po sa church yun. Kaya ito naalaala ko, sabi ko nga kay Pastora Hazel, sana ako merong uli mabalik yung ganon. Yun po, yung bang aking, marami pa sana, kaya lang super dami, kaya hindi na malaman. Si Nanay Emma naman po, ano po yung naging karanasan niyo po dyan po sa litrato na... Ito si Brother Rudy. Yan. Ito yung nagturo na first time namin na magturo pala siya ng Bible study. Yan siya, sa Goya. Kaya, hindi ko nga alam kung paano siya na. Kasi nangyari talagang siya yung una nagdala sa amin ng Bible study sa Goya. Siya. Kaya nakita ko nga siya. Hindi ko alam kung sino ito. Ay, si ano yan? Sa Goya, yung taga-Goya. Brother Eddie. Hindi, si ano to? Si brother, ano yan? Ang pangalan kasi, talaga na. Yan talaga nag-ano sa amin ng si Brother Ronnie. Naging pag-Bible study. Siya yung nagturo sa amin ng ng Bible study. Si Brother Ronnie. Kaya siya yung naging kung paano ako naging matatag sa paggawain ng Panginoon. Dahil siya yung umpisa na nagturo ng Bible study sa amin sa Goya. Kaya, salamat sa kanya. Kinuha natin siya ng Panginoon. Yung isa niyo pong hawak na, ano po yun? Hindi ko alam kung saan ito na parang si Hazel to Parang gawain ng mga kabataan. Si Hazel, Pastor Hazel. Si Maribel yata ito. Si Pastor Irene. Si Sister Pe. Si Ruth. Ayan. At saka si Maribel. Parang gawain din yata ng kabataan. At si Hazel na dyan. Pero hindi ko alam. Parang naalala ko lang yung picture ni Hazel. Ayan lang. Okay, sige po. Follow-up question po. Kahit sino po pwede po sumagot. Ano po yung naramdaman niyo po habang pumipili po kayo ng litrato?
Masaya po. Nakita namin ang mga picture na ito na kahit hindi namin naalala tuloy namin ang aming kabataan. Yan ang tipo. Ma- Paano po na kilala? Mahalaga talaga. Dahil kay Mahalaga ang Brother mga picture na Rodney. yun. Siya yung talagang nag-ano sa amin ng ano ng Bible study. Masuk talaga sa chocolate. Siya yung nag-ano kung paano ka rin ng Bible study. Brother Rodney. Ikaw, ma'am. Yung sa akin nga, masaya kami dahil talaga naalala yung nagpapaalaala sa mga nagawa namin, mga kung paano kami na-involve sa gawain, kung yun, nakakalakas at saka siyempre maalaala mo na nagsimula dyan kung paano ka lumago sa Panginoon. Yun. Si Sister Nancy. Masaya din. Kasi parang yung edad ko ngayon, parang bumalik ako sa 14 years old nung nakita ko yung mga yung mga ito. Kaya po, tingnan mo nga, bata pa ako dito sa picture na to. Bata ako yan. Kaya masaya ako na nakita ko ulit itong mga ito. Kasi wala akong kopya. Sabi ko, balak na nga daw po ulit, sabi ko masama yan. Ngayon, thank you po sa... Okay. Ngayon naman po ay ating pag-usapan po yung growth and development po. Yung paglago po at pagunlad po ng ating simbahan. Kaya yung mga katanungan na ito ay patungkol po doon. Ang unang katanungan po ay, paano po ninyo nakita ang pagkilos ng Diyos sa mga unang gawain ng simbahan? Si Pastor Alex po. Pagkilos ng Panginoon sa ating iglesia. Opo. Okay. Ang pagkilos ng iglesia o paglago ng isang iglesia ayon doon sa mga leader. Ang leader ang siyang pinagkatiwalaan ng Panginoon kung paano niya ito turuan ang mga nangangailangan ng karunungan mula sa Biblia. Kaya, kung ating pagmasdan sa ating kapanahonan ngayon, ang iglesia ay hindi lang lumago sa building, sa ganda ng ating church, kundi spiritually, malago po ang ating iglesia sa buhay ng bawat isa. Nakikita naman natin, ako mismo nakasaksi sa lahat ng mga bagay na ginawa ng ating church leader, ng ating mga teacher, ng ating participants. Very cooperative sila po. Not at all. Pero mostly, karamihan sa kanila ay very cooperative sa mga gawain ng Panginoon, lalong-lalo na sa mga Bible study. Kaya, isa na ranangaling ko ang sambahayan ni Kristo sa mga panahon ito na kung nais natin mas lumago pa, lalo natin bigyan ng pansin ang gawain ng Panginoon. Malapit ang Panginoon babalik sa atin. Iba ko kung nagmamadali kayo. Okay. Yun ang nilalaga ko po. Ano po yung tanong? Paano po nakita ang pagkilos ng Diyos sa mga unang gawain ng simbahan? Yan, Nakita ko ang pagkilos ng Diyos kasi sa ating mga naging pastors, sa ating mga member na kauna-unahan dito sa SMK, ay nakita ko yung pagkilos ng Panginoon na patuloy na yung gathering na hindi sila pumapalya sa gathering ng ating pong church. Doon tayo lumago sa mga salita ng Diyos na ating magmula sa Sunday service, magmula sa ating pong midweek service, sa prayer meeting po. Doon po lumago ang ating church, ang ating mga kapatiran na patuloy na nakikinig sa salita ng Panginoon. Lumago po tayo sa pamamagitan nito kasi wala po tayong ibang choice. Wala po tayong di ba sabi niya sa salita ng Panginoon na huwag natin kalimutan ang pakikipagtipon
sa isa't isa. Kaya doon po tayo lalago sa gawain na tayo po ay doon sa mga gawain na ating pong inaatinan. Yun po ang masasabi. Thank you po. And we're gonna po sa ngayon po, nabanggit nyo naman po yung pagkilos ng Diyos sa ating simbahan. So, maaari ko lang din pumunta ngayon ito. Ano po ba? Paano po ba yung early days ng ating church? And ano po yung mga naging pagsubok at tagumpay nito? Si Ma'am. Ano? Ano yung maaari mo ibahagi ang mga unang araw ng simbahan, tapos yung mga pagsubok and yung tagumpay ng church? Ang ano kasi anak, tulad nga ng sinabi ni Pastor na ang mga leader ang mga pastor natin ay talagang dedicated sa kanilang mga sinumpaang dedikasyon sa Panginoon. At ang mga napagtatagumpayan, dumarating ang ating mga problema, nalulutas po ng sama-sama na hindi natin, kasi may naobserbahan po ako mga church na iba na nawawatak-watak kung nagkakaroon ng problema. Pero po, salamat sa Panginoon dahil sa pag-uusap ng ating mga leader at ng naiaano sa congregation, nagkakaroon pa ng pagkakaisa. Kasi nga, yung manatag po ang ating iglesia, ang church, pagka yung bukas tayo sa isa't isa at talagang tulong-tulong na nasosolve ang problem. Yung po doon nakikita po na tayo lumalago dahil mas tinatalo natin ang mga problemang mga pagsubok sa church. Still, naka-stand pa po rin tayo dahil ang pinanghahawakan po natin ang salita ng Diyos na yung pinanghahawakan po natin. Kaya sabi nga, maski anong pagsubok, pagsama-sama na pagtatagumpayan sa tulong ng Panginoon. Ang stand ko lang natin sa ating paglilingkod sa Panginoon kapag ang Word of God ay hindi natin na i-leave behind, na ipamamumuhay natin ang salita ng Panginoon. Kaya kung nakikita dito si Brother Rory, talagang ang salita ng Panginoon ay mahalaga sa buhay ng isang tao. Yun ang dapat natin panghawakan sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Thank you po. So, gusto ko lang po may tanong po, meron po bang specific na challenge na naging challenge yung church natin na talagang sumubok po sa faith natin sa pagsasama-sama po sa bayan ng dati? Meron po mga opportunity. Tungkol sa challenge ng ating faith sa Panginoon, mananatili tayo sa aral. Panghahawakan natin ang salita ng Diyos na siya inspirasyon na nagbibigay ng buhay sa atin. Ang isang pananampalataya sa Panginoon ay panghabang buhay. Hindi ito panandalian. Hindi kung nararamdaman natin ang pagtawag ng Panginoon sa iyo, sa atin lahat. Huwag natin bibitawan. Sapagkat ang gawain ng Panginoon ay isang makalangit na gawain na ibinigay sa bawat tao. Pero hindi lahat ng tao ay mayroong ganito. Magbibigay ko ako ng halimbawa. Sa buhay ko bilang isang mananampalataya, nung dumating ang panahon ng pagtawag niya sa akin, hindi ko ito naiwasan. Nabigyan ko ito ng buhay. Kaya noon nasabi ko na, Panginoon, ganito na lang buhay ko. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kung nararamdaman mo na ang pagtawag ng Panginoon sa iyo ay nasa puso mo at isipan, yakapin. Sapagkat tinawag ka
sa paglilingkod sa Panginoon. May sunod lang po na katanungan. Kasi may nakwento po kayo kanina na parang tingin ko rin po pagsubok yung sinabi niyo po na may binabato po. Parang tingin ko rin po naging pagsubok din po yun ng church. Pwede niyo po bang ibahagi kung ano po yung nangyari? Tsaka paano po yung... Example yun ng Example pagsubok. lang po. Ano po ba yung mga naging pagsubok ng simbahan? Church. As a church, sa paglago, ganyan. Ayun nga, yung kami sa Bonanza. Binabato tayo. Binabato talaga kami. Pero hindi sumuko ang ano, talaga dinaan namin sa prayer na sana malagpasan namin. Kasi siyempre nakakatakot, walang harang yung church, walang mga dingding. Siyempre makapahama kung talagang mayroon. Pero sabi namin, talaga nagpe-pray kami na Lord, sana makalampas sa amin itong mga pagsubok na to. Pero parang ano nga di ba parang may nangyari sa tayo ba may ganun? O mga kagalit-galit, parang ganun. Wala, basta tuloy lang tayo kahit na Tuloy-tuloy lang kami. At gumawa ang Panginoon nga na maalis kami doon, dito tayo napunta. Parang yun ang ginawa ng Panginoon. At saka yung si Pastor, nagkasakit, isa pa yun. Talagang pinadating dito si Pastor, para siya maging successful. Ibinilin sa kanya talaga yung pamahala. Kaya purihin ang Panginoon, dahil nalampasan yung pagsubok na yun. Talaga natatakot kami, pero sabi namin yung Panginoon ikaw ang bahala. Pinahahawakan namin na, kumbaga, ang puno pag namumunga, kasi dumadami talaga kami noon. Dumadami na yung nag-church doon sa Bonanza. Kaya pagka namumunga isang puno, binabaho talaga pag malaglag. Pero purihin ng Diyos at hindi kami nagkawatak-watak. Saka diba yung parang naging pagsubok din na, wala tayong permanenteng simbahan. Kaya, ayun Tama. nga. So, baka pwede mo, ikaw Sister Nancy, baka gusto mong yan. Kasi di ba dati parang pinapaalis na tayo dun sa dating church. So, ayun kasi yung gusto natin makita, ano ba yung mga naging natin, struggle natin na pinagdaanan natin bilang isang simbahan. Bago makarating sa... O para makarating tayo kung ano tayo ngayon. Ayun yung mga... Yun ang blessing na nangyari sa atin dahil nung si Sister Tracy ay maging Christian siya, nakasama natin yung doon sa At saka dito sa Goya, sa may Goya. sagot. Hindi para kasi parang paalisan na yata tayo dyan kung maisip na tandaan. May Bonanza. Kaya binigyan talaga tayo ng charge. Kaya ito ang binigay sa atin ng dito sa Marikina Heights. Parang sagot talaga yun sa longing na paano kaya kung wala na. Siyempre hindi naman kaya kasi mamupahan ng malaking halaga dahil wala naman talaga na talagang blessing talaga ng Panginoon. Oo, kumbaga by faith talaga yung pagtayo ng church. Kaya ang talagang prayer talaga na Panginoon, kung saan mo kami ilalagay talaga para magkaroon kami ng peace na talagang doon ang church namin. Ginamit si Sister Presi dito. ng Panginoon para dito. Binili niya itong lugar na to. Kaya yun ang nakita namin na ibinigay ng Panginoon ang katagumpayan. Basta manatili ka lang sa kanyang salita, hindi niya tayo pabantayahan. Okay. So, sa dami po ng pagsubok po na dumating po sa church natin, paano po lumago yung simbahan pagdating po sa dami ng miyembro, sa mga ministry po, at saka sa pag-abot po sa komunidad? Dahil lang, marami na ilang beses tayo nagkaroon ng outreaches ng mga crusade. Gano'n ang ginagawa ng mga kabataan dito, lalo na sila Hazel. Yung mga crusade na ginagawa. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil yung mga katulad din na ginamit ng Panginoon na may mga outreaches, mga gawain, mga concert, gano'n ang ginawa para lumago ang gawain dito. Kung ikukumpara niyo po yung dami ng tao niyo po noon sa ngayon, ano po kaya ang naramdaman niyo? Pagdating po sa miyembro, pati din po sa mga programa at saka ministry niyo. Kasi yung dami ng tao noon at saka ngayon, maraming umalis pero marami rin bumalik.
Kaya, blessing pa rin. Kasi, nagkaroon ng kapalit. At saka yung mga pag-abot ba sa tao. Siguro sa naging honest kasi yung mga member na mga nagtatights, mga kaya yung mga tawag ito, mga komunidad na hindi na kahit pa paano dahil sa bukas na palad ng mga lahat ng member naaabot yung mga ganun, nasusolve yung mga problem unti-unti nga lang, hindi naman agad-agad. Generous kasi ang church pagdating sa Open kasi ang heart. community. Yan ang bine-bless ng Panginoon. Okay. Okay. So, sa paanong paraan naman po, naka-apekto ang pamumuno ng ating mga pastor sa direksyon at paglago po ng simbahan? Guidance. Ang mga pastor na na-assign ay nagpapatuloy sa kanilang tungkulin at gawain. Hindi po sumusuko sa anumang mga pastor. Kaya kung ating napapansin ang paglago ng iglesia, ito'y nakasalalay sa kanilang tungkulin. Nakasalalay sa kanilang mga kamay upang pangalagaan ang mga tupa. Mahalaga po sa isang manggagawa ng Panginoon na patuloy ang gawain, patuloy ang pagtuturo, patuloy ang pagtitiis, patuloy ang pagsubok na kinakailangan. Lagpasan natin ito upang ang iglesia ay magiging matatag sa kanyang pananampalataya. Hindi talaga, yan ang natin number one na maging source ng isang pananampalataya na tayo ng mga ginagamit ng Panginoon. Tulad kay Ate Hazel, kahit gano'n na siya, hanggang ngayon ay nagtuturo pa siya sa gawain ng Panginoon kahit may asawa na. Ganun tungkulin niya. Kaya number one natin yan na source upang lumago ka sa spiritual life. Dedikasyon. May nilalagay pa po ba ang iba sa mga paraan kung paano ma-apekto ang pamumuno ng ating pastor sa direksyon ng paglago ng simbahan? Ayun, basta nakikitok sa akin, yung dedikasyon ng mga pastor natin. Nanganganak ako dahil talagang hindi nila sinusukuan. Kahit may mga trabaho, kahit puyat, kahit na basta yun ang kanilang Tungkulin. talagang pinagsisikapan nila. Kaya ang mga member din, nagiging kumbaga, yun ang pinamamarisan. Kaya, yun ang nakikita ko. Na talagang O kasi yung paglago ng church natin na masalalay din sa mga pastors. Minsan. Kasi sa kanila nang bumula yung Feel. oo, Pag ng mga members. Hindi magtatagal ang church kung hindi tayo nagkakaisa. May pagkakaisa kasi ang mga pastors, mga member. Kailangan yung challenge na nararanasan natin sa church nito, nagtulong-tulong tayo para malutas ang ating bagay. Kaya yan, hanggang ngayon, ang church natin matatag, malakas, dahil sa ating mga namumuno sa ating Thank you po sa pagsagot. Para naman po sa kauling katanungan. Maaari po ba kayong magbahagi o mag-share po ng inyong sariling karanasan, no? Na nagpapakita po ng katapatan ng Diyos sa simbahan sa paglipas po ng panahon. Sino pong maaari? ano po, karanasan na paano ka ginabayan ng Panginoon. Yes. Sa Nagpapakita ng Katapatan katapatan. ng Diyos po. katapatan ng Diyos sa simbahan. Paglipas. Paano masabi na, okay, base dun sa karanasan nyo, paano masabi na yung na ipapakita natin na yung katapatan ng Diyos sa simbahan ay evident or talaga nag-exist sa paglipas ng panahon? Meron ba kayo naaalala na specific na sitwasyon o
o pagkakataon na masabi nyo na ang Diyos ay matapat sa simbahang ito? Sa pamamagitan ng ganitong pangyayari, ito yung naganap, ngunit bagamat ganun yung nangyari, the Lord, ang Panginoon ay naging matapat pa din kaya tayo nandito pa din sa ating simbahan. So, baka may ganun po kayo experience, masabi nyo. Sa panahon, Kung may sample po kayo na mas maganda po pag specific na example na naranasan niyo po. Okay po, thank you. sa panahon ng katatagan ng isang mananampalataya, hindi lamang po nakadepende sa mga church leader o pastor. Ito yung pagsunod ng mga clocks. Kung ano po ang instruction ng mga pastor sa kanila. So therefore, mayroon sila faith na sundin ang kalooban ng Panginoon sa pamagitan ng mga pastor na nagtuturo. Ito po ang number one in my experience. Ito po ang number one weapon ng isang mananampalataya, hindi lamang sa mga pastor, kundi sa mga member. Kasi ang paglago ng iglesia ay doon sa dami ng member. Sa faith na mayroon ka, kung paano mo ito kung hahawakan, kung paano mo isasagawa ang pananampalataya na natutunan mo sa pamagitan ng pagtuturo ng ating mga pastor. Mahalaga po ito sa buhay ng isang iglesia kung paano po lumago siya. Very cooperative ang mga church member sa kanilang leader. Okay po. Ako Memorable. na tutunan ko kay Brother Bernard. Kasi talagang ang pagsubok sa buhay nila, ganun na lang simula ng nagpunta sa kanya ang kanyang si Hazel, tapos 3 beses na kunan. Kung hindi siya matatag sa Panginoon, siguro hindi na Pero dahil sa Panginoon, sa salita ng Diyos na nagpatatag sa kanila bilang mag-asawa, nananatili pa rin ganun sila. Pero kayo na, yung sa personal ninyo, Sa akin personal yung lang, personal na karanasan na nagpapakita na ng katapatan ng Panginoon sa iglesia, di ba? Yun yung natin na masabi na okay, matapat ang Panginoon. Ito yung pagsubok na naranasan ko, ito yung namin, pero nakita ko na ang katapatan ng Panginoon ay nag-manifest sa pamamagitan ng ganitong pangyayari. Para at least karanasan niyo po. sa akin naman karanasan bilang asawa na ang aking asawa ay nasa abroad, ganun. Bakit ako naging matatag sa Panginoon? Dahil lamang sa salita niya, dahil sa Panginoon. Naging matatag ako sa Panginoon na kahit gano'n ang nangyayari sa buhay ko. Dahil sa aking mga anak, lahat ng mga pagsubok na dumating sa buhay ko, dahil sa Panginoon, dahil sa salita ng Panginoon. Talagang ang salita ng Diyos kasi pagkat naging matibay sa buhay mo, hindi mo kayang tinagin ang salita. Pag ang salita ng Diyos ay nasa iyo, siya yung tumatayo sa buhay mo, matatag ng sarili mo, ang salita ng Panginoon. Kasi ang pagsubok, marami akong naranasan. Dito sa church na to, halos sakluban ako ng langit at lupa dahil sa kahihiyan na nababalitaan ko tungkol po dun sa, alam niyo na po yung nangyayari sa amin dati. Isang pagsubok yun, pero hindi ako sumuko. Hindi ako sumuko sa mga sinasabi ng tao na ganito. Hanggang sa nawala sila. Pero salamat sa Panginoon, nanatili ako dito. Hindi ako sumuko sa mga sinasabi ng mga, alam niyo na po yung nangyayari noon. Dahil hanggang ngayon, hindi po makabalik yung aking anak dahil doon sa nangyari.
Hindi siya makabalik sa Panginoon dahil inaalala niya pa rin yung mga pagsubok na yun na nangyari sa kanila, sa mga kabataan. Pero sabi ko, huwag kang tumingin sa tao, tumingin ka sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon po, ini-encourage ko siya na bumalik ka sa Panginoon. Kasi napakahirap na malayo ka sa Panginoon hanggang kahit na anong gawin mo kung malayo ka sa Panginoon. Wala pong mangyayari sa buhay mo. Kaya hindi po ako sumuko doon sa mga bagay na yun. Pero salamat sa Panginoon sapagkat hindi yun ang magpabagsak sa aking pananampalataya. Na yung mga bagay na yun ay talagang lumalaban po ako hanggang ngayon. Kaya salamat sa salita ng Diyos na napapakinggan ko, na siyang nagbibigay sa akin ng kalakasan, na salamat talaga. Dahil alam niyo naman po, alam niyo mga kabataan siguro hindi niyo alam. Yung mga dating kabataan, alam na po nila yun. Kaya salamat sapagkat ang Diyos po ay mabuti sa buhay namin. Yun po. Ako din, tulad ng naging karanasan ni Mare, may nangyari din sa buhay ko na alam lang lahat ng sa church. Pero salamat sa Panginoon dahil alam niyo naman yung tungkol sa panganay ko. Pero nakita ko ang pagtaas ng Panginoon sa buhay namin sa kabila ng kahihiyan. Pero matapat ang Panginoon kasi binura niya lahat yun. At may ginamit siyang isang tao para mabura lahat yung mga kahihiyan na yun. Sabi ko, Panginoon, napakabuti mo dahil hindi mo hinayaan na lumagpak kami ng sadsad. Amen. Kaya punin mo ang Panginoon dahil ando ng pag-abot niya pagka ikaw nasa magulang, matapat ka sa sa Panginoon. Andiyan ang Panginoon, makikita mo kaagad ang bukas palad ng Diyos na itataas ka niya sa kabila ng mga ganung mga sitwasyon. Kaya naramdaman ko yung timarin na ano. At ako din, alam niyo naman mga pangyayari ko, mga background. Pero salamat sa Panginoon dahil nakita ko, nilift up talaga. Inalis yung kahihiyan. Binura lahat yun. Kaya purihin ang Panginoon. Dahil sa tulong sa church, lumakas ang loob ko. Okay na po tayo.